at sa ating napakagaling na merong defunding, narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin na si OVP pupunta dito. Nakatanggap ng wheelchair mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng Bicol Satellite Office ang 62 years old na si Tatay Edgar. Maraming salamat po na nagkaroon ng office dito sa Bicol. Marami pa ang matulungan nyo. Sa kabuuan, 100 na mga wheelchair na ipinamahagi sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Habang nasa 1,070 naman ang bilang ng mga wheelchair na ipinamahagi sa buong bansa sa pamamagitan ng mga satellite offices at 2 extension offices. Hinungo ng OVP Southern Mindanao ang Barangay Lipol sa Balot-Ayngan, Sarangani, Davao Occidental. kwento ng mga bangkero delikado at maalon sa pupuntahan namin yung hindi po ito lang upang magbigay ng tulong sa mga bata dito sa Balot Island. Mahigit 1,000 katao na ang natulungan ng opisina. Isa na rito ang 104 years old na si Lola Isidra Salvador ng Barangay 85 Zone 7 sa Tondo, Maynila. Papasalamat ako sa mga tulong nila. Makirating ko ang problema niya. mahal ko siya. Noong buwan ng Marso, naitala ang ika-1 milyon na pasahero sa libreng sakay program ng Office of the Vice President upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pasaherong sasakay. Sa OVP bus, mayroong closed circuit television o CCTV ang loob ng bus. Maliban sa mga pasahero, naging daan din ang programa upang makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan